Praise the Lord. Amen. Batiin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, I'm so glad you are I'm here. so tonight." glad you're here. Hallelujah. Hallelujah. We are always grateful sa mga answered prayers. Yes. Salamat sa Panginoon dahil yung sa tingin natin napaka-imposible, napakadelikado, napakahirap, nakakalungkot, pero yung ating Panginoon lagi pong nandyan para sa atin. Amen? So praise the Lord at safe na po yung kapatid po ng ating kapatid po, no? Sa tinray natin na hindi natin alam kung saan siya, pero ang Diyos po ang gumawa. Amen? So, we are now on our lesson 5 sa ating pong discipleship training. This is our Timothy School of Ministry po, no? And again, ang book po natin is Marriage and Vision by the Master, which is the book of our Pastor June Malaso. So, tayo po lahat ay manalangin. Let us all stand and let us pray. Lord, salamat sa gabi na ito, Panginoon, na kami po ay nagkakatipon muli, Lord. And you are here in the midst of us. We just want to welcome you, Lord, sa bahay-sambahan niyo po, Panginoon. Lord, wala po kaming gagawin kundi ang ibigay lahat ng bagay sa inyo. Alam niyo po ang aming buhay. Nakikita niyo po ang aming mga puso, mga damdamin. Lord, man po ang aming nagawang kasalanan, pagkukulang. Panginoon, patawarin niyo kami, Lord. And continue, Lord, to finish what you have started, Lord, in our lives. Bless, Lord, each one. Bless our online viewers. And bless, Lord, yung aming pong pag-aaralan sa gabi po nito. Salamat po muli. We give you all the praise. The glory belongs to you alone. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. So po, makakaupo po tayo. And we are now on our lesson 5. So again, last week, kung naalala po natin, ang pinag-aralan natin is about her responsibilities. Kung ano yung responsibilities ni Mrs. kay Mr. Okay? So ngayon naman po, as promised, ay yung pag-aaralan natin ay yung his responsibilities naman. Ano naman daw po ba yung responsibilities ng husband sa kanyang may bahay? So sabi po sa ating libro, the husband must love his wife as long as their marriage bond exists. And the pattern for this love is Christ's love for the church. So again, sabi nga po natin last week, may pattern na sinusundan po tayo na sinabi sa atin ng libro and base din po sa Bible na yung responsibility ng pagpapasakop ng wife ay nakabase sa pattern, no? May biblical pattern siya na ang sabi nga natin is as if you are doing it to the Lord. Yun yung pattern. Kaya ka magpapasakop kasi parang ginagawa mo ito sa Panginoon, no? So yun po yung pattern ng Bible sa wife. So ngayon naman po, meron din pong pattern sa mga lalaki. At ito daw po yung susundin nila when it comes to their responsibilities sa kanilang asawa. So, what is the pattern, no? So, the pattern is, our Lord, sabi doon, Jesus Christ's love for the church. Ito yung binigay na pattern ng ating Panginoon. Na kung paano daw mahalin ng Panginoon ang church, ito daw po dapat ang susundin ng asawa. Na yung pattern na yon, ito din daw po dapat yung pagmamahal na gagawin ng mga lalaki sa kanilang asawa. Okay? Kasi, di po ba, akala natin, yung command na sinabi sa mga babae, magpasakop ka. Okay? Respetuhin mo yung asawa mo. Na para bang, di po ba sabi ni Abraham, ang tawag sa kanya ni Sarah is master. Kaya pwedeng sa mentality ng mga lalaki ay sabihin na natin na oo, pwede na akong magmando sa'yo o hari-harian, no? Kung ano yung gusto kong pagawa, gagawin mo ito. Pero
sabi nga po sa libro, kailangan tignan natin yung tinatawag na yung concept ng antithesis. Na ang ibig sabihin po ay parang kabaliktaran dapat na kung sinusuklian tayo ng ating mga asawa nang sila po ay nagsasubmit, nagre-respect, para bang isipin natin na magde-demand tayo na mas lalo natin silang ipapasubmit to the point na natatakot na tuloy sila. Hindi po, no? Ang sabi po sa ating passage na tinuturo sa atin po ng Panginoon, yung gagawin mo ngayon dahil nagsasubmit sa'yo, susuklian mo naman ngayon ito ng labis na pagmamahal. Okay? Ito po yung pattern. Ibubuhos daw ng mga lalaki sa kanilang asawa yung pagmamahal sa kanila. Okay? Kaya nga hindi na daw sila matatakot sa'yo. And then, sabi sa 1 John 4:18, sabi po doon, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. Minsan po madalas makikita natin yung mga asawang babae, natatakot sila sa kanilang asawang lalaki. Amen po ba? Kasi maybe hindi naging maganda yung ugali nila, or yun nga po, yung parabang masyado silang nag-demand, sinasaktan nila. Pero kapag sabi po dito, nakita natin yung dapat na pinagagawa sa atin ni Lord, hindi na po matatakot yung ating mga asawa. Kasi everyday, iniisip mo na sa sarili mo na kailangan mong ayusin yung sarili mo Na kailangan na pagmamahal yung ibibigay daw ng mga lalaki. So, ibig sabihin, perfect daw po dapat ng mga kalalakihan dito. Kaya nga, learning process ito. Kasi hindi naman agad matino ang mga lalaki, in general. No? So, dapat, pinag-aaralan nila kung paano daw mapasaya nila ang kanilang mga asawa. Amen? Gusto po ba ninyo na pinapasaya tayo ng ating mga asawa? Amen. Yes po. Kasi tingnan niyo po, no? Amen naman siya. Kapag ina-assure natin, kasi di po ba, ang gusto ng ating mga asawa, ina-assure lagi natin sila. May assurance sila. Kapag lagi daw natin ina-assure, pinapakita natin yung pagmamahal natin, nawawala yung takot. Nawawala yung parang pangamba nila. Minsan, hindi mo alam, bakit hindi pa umuwi ang asawa ko? Diba, syempre, hindi mo maiwasan, natatakot yung mga misis. Okay? So, pagka andun lagi yung assurance, alam nila na mahal mo sila at ayaw mo silang saktan, then, dito na po nakikita na yung po bang nakikita na ng asawa na masarap mag-submit. Okay? So, the husband should see to it that his wife's respect for and submission to him are produced not only by the wife's devotion to the Lord, but also by the love that she receives regularly and abundantly from Him. So sabi po sa libro, hindi lang dapat si Lord yung source ng pagmamahal na nakukuha ng isang babae. Di po ba? Ay, ang mahalaga, minsan sinasabi ng mga babae, mahal ako ni Lord. Kasi hindi nila nahanap sa asawa nila Dapat sa mga asawa daw nila, sila daw yung malaking source din ng pagmamahal na yun. Okay? So what balances, induces, and makes submission easier for the wife is not excellent administrative skill or stern leadership, but unconditional love that manifests itself in self-sacrifice. Okay? So, mas madali daw na magpasakop ang ating mga asawa kapag nararamdaman nila yung pagmamahal natin sa kanila. Okay? So, the husband is divinely instructed to love his wife. Ito po ay biblical na utos. Divine command sa mga lalaki. Happy birthday, anak! Mamaya, pag-pray natin si James, no? Dumating po si James, okay? So again, sabi po sa Bible, ito yung instructions sa mga husband.
Kaya kung may mga nanonood na husband na sa online natin, makinig po tayo, no? Sabi dito, sa Ephesians 5:25 to 30, sabi po, no? Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such things, that she might be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of His body. So again, tingnan po natin, no? Yung pattern na gusto po ng Diyos sa husband na gawin sa kanyang asawa ay hindi dahil sa nakita mo ito sa iba. Ay kasi sweet si brother, ito nga yung gawin ko rin sa asawa ko. Hindi po. Hindi dahil sa, napilitan ka lang na mahalin yung asawa mo. Sabi nga nila, napikot ka lang. To the point na mamahalin mo na lang siya kasi naaawa ka na. Kasi sobra na yung sabihin na natin na sacrifice niya sa iyo, na para bang kaya mo siya hindi minamahal kasi nga pinilit ka lang niya. Hindi po. Ibig po sabihin, kailangan yung idea na dapat mong mahalin yung asawa mo, hindi dun sa circumstances, kundi yung utos yan ng Diyos. Okay? Nakuha po ba natin, no? It is a divine instruction. So the husband must love his wife as, sabi doon, Christ. Ito yung pattern po talaga na binigay sa atin, as Christ loves the church. So yung pattern daw po na binigay ng Diyos sa husband, sa pagmamahal niya sa kanyang asawa, ay kung paano ginawang ng ating Panginoon na mahalin yung church, yung iglesia. Paano ba minahal ng ating Panginoon yung church? Okay? So, tingnan po ulit natin yung passage kasi kailangan maintindihan natin ito no? Sabi po sa binasa nating passage, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. So, ano yung ginawang pagmamahal ni Lord? Inalay niya yung kanyang buhay. He gave himself up for her. Ibig sabihin, may sacrifice na ginawa si Lord. Unconditional po yung ginawa ni Lord. So bakit? Bakit daw? Kasi nga, makikita natin, bakit nag-sacrifice si Lord? Bakit inalay niya yung buhay niya? Kasi nga, may purpose si Lord. So ano daw po yung purpose? Tingnan niyo po, no? Verse 26, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So dito po makikita natin yung purpose ni Lord, bakit niya inalay yung kanyang sarili, ay para daw ma-present niya yung church na maganda. Walang dungis, walang bahid daw po na dumi, maayos daw po, no? Kaya nga sabi dito, in the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of His body. So dito po, pinakita ulit, yung pagmamahal ni Lord, hindi lang para bang basta mahal kita, hindi po. Meron pa po siyang pinakita, sabi dito, He nourishes the church. Hindi daw niya ito pinababayaan at tuloy-tuloy na ginagawa ito ni Lord. Walang katapusan, continuous. Kaya nga sabi rin natin, di ba, till death do us part. Walang katapusan dapat ang pagmamahal din ng lalaki sa kanyang asawa. Okay? Kaya ito din po yung pinagagawa sa atin. So you will see the pattern
na binigay sa atin ni Lord, makikita natin, pag binasa natin yung passage niya, makikita po natin dyan, 6 po na responsibilities na umiikot po sa passage na yan. No? Di mo ba, sabi ko sa inyo, mas marami ang sa lalaki. Last time, di mo ba, sabi natin, ang responsibilities ng babae is submit and respect. Okay, ito lang po, umiikot, 2. Hirap na po silang gawin yun. Pero sabi nga po natin, sa husband, 6 yung pinakita dito na responsibilities. Okay, so, ano po yung 6 na yun, no? So, una, the husband must love his wife sacrificially. Okay? So again, sabi po sa Philippians 2, 5-8, Jesus willingly gave His life for the church. No, sabi po doon sa Philippians 2, 5-8, though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So sabi po sa passage, kahit daw siya ay Diyos, hindi niya ito binilang. Nagpakababa po ang ating Panginoon to the point na binigay daw po niya yung buhay niya. So ito yung ginawa ni Kristo sa church. Kaya ito din daw yung pattern ng pagmamahal dapat na ginagawa sa ating mga misis. Okay? Wala kasi tayong kalalakihan dito. Kaya sa inyo lang ako magsasalita. Okay? So, ibig sabihin po, sabi po sa libro, sacrificial love is about the willingness to lose everything and become empty, as well as the willingness to give one's very life for the sake of the object of one's love. So, this is the kind of love that is expected from all husbands. No? Kaya nga, hindi dahil na nagpapasakop yung misis mo, ikaw na yung hari. Diba? Kasi karapatan mo yon. Pero dito po pinapakita, si Lord, kahit Diyos siya, isinantabi niya yon. Para lang ipakita kung gaano niya kamahal ang kanyang bride. Okay? So nakikita po ba natin yung pattern? So tayo din po, no, mga lalaki, we must also be willingly na magpakumbaba sa ating mga asawa. Okay? Ay, hindi ko gagawin yan. Kailangan siyang gumawa niyan. Bakit ko gagawin yan? Lalaki ako. Madalas, ito yung sinasabi ng mga lalaki. Di po ba sabi doon sa passage, kung kinakailangan, magtiis ka. In order na mag-sacrifice, no? Na magtiis daw tayo para makapagpahinga naman yung ating mga misis sa kanilang ginagawa, no? Hindi lang po sila yung puro lang yung sakripisyo. Tingnan niyo po, madalas nakakalungkot, madalas na nag-abroad si misis, hindi si mister. Mas marami ang sacrifices ng mga asawang babae. So, kailangan daw po, tayo daw po ng mga lalaki, yung nagsasakripisyo para sa ating mga asawa. So, pangalawa po, no, the husband must love his wife unconditionally. Okay? Ito yung second responsibility. Mamahalin daw natin yung ating asawa no matter what, kasi nga, si Lord, minahal tayo unconditionally. Okay? Sabi po, diba, but God showed His love for us that while we were still sinners, Christ died for us. So, even though napakadami nating kasalanan, minahal tayo ni Lord. Yung ating mga asawa, nakalimutan lang magluto, nakalimutan lang mamalengke o maglaba, kung ano-ano na yung masasakit na sinasabi ng mga mister. Okay? Wala na daw yung love. Okay? Di po ba, nung nanliligaw tayo, lahat pinangako mo sa kanya na ito yung gagawin mo, tapos ngayon, naging asawa mo na, may condition ka pa. Tumaba lang yung misis mo na wala na yung love. Hello? Dapat daw unconditional yung love natin. Kasi unconditional din yung pagmamahal
ni Lord. Okay? Sabi nga po, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Kaya tayo daw po ng mga kalalakihan, dapat daw gusto din nating pagandahin yung ating mga asawa, no? Kaya alam na ha. Huwag mong bibigyan ng problema. Kapag dumarating, kasi minsan po, no, itong nakakalungkot, kapag dumarating yung problema, ang iniisip agad, hiwalayan. Kaya, Okay? hamo na lang. Dapat ang iniisip po natin ay, paano ba natin ito aayusin? Okay? Paano ba makikitang maging maayos o maging maganda yung buhay ng asawa ko? So, ibig sabihin, kailangan laging may purpose. Ito po yung pinapakita sa atin ng passage. Kaya nga yung next na responsibility, the husband must love his wife purposefully. Okay? Kasi Christ loved the church not because it is already pure, but because He wants it to be pure. Christ's purpose is for His imperfect bride, the church, to one day be presented to Him blameless. No? Ano sabi sa Bible sa Ephesians 5:27, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Kaya ito din po yung purpose natin kung bakit tayo nandito sa church. Na darating yung time, magiging mature na po tayo. Hindi na po immature. Okay, sabi nga po sa Colossians 1:28, Him we proclaim. Pinoproclaim natin si Lord. Warning everyone na sinasabihan natin na ito dapat daw ang gawin natin, and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Okay? So ito po yung purpose ng isang pastor, na hindi madali ang maging isang pastor, kasi nga kailangan mo i-present sila na mature kay Lord eh. Okay? Again, sabi po sa 1 Thessalonians 5:23, now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Okay? So again, pattern ulit ito sa mga husband, na kung paano daw po yung purpose ni Lord sa kanyang church na i-present ng maganda, maayos, at hindi madumi, yung ating pong mga asawa, ganun din. Kailangan malinis din sila, maayos din sila, masaya din sila. Kaya dapat, again, pagandahin daw po natin yung ating mga asawa. Thank Okay? you. Pasayahin daw po natin. Huwag mong paiyakin. Okay? Huwag mo daw saktan, huwag daw po nating iwan. Yun ang purpose natin. Yun ang purpose na sinasabi dito. Sabi po dito, husband must make the lifelong commitment to give themselves up for the sanctification of their wives. The kind of giving the self up for the sake of the wife's sanctification is not only when the perfect time calls for it, rather it is a conscious effort on the part of the husband that he should be willing to give up himself any time for his beloved wife. Daily dying for the sake of becoming a means in the beloved wife's sanctification should be a lifetime attitude of every Christian husband. Ano po ibig sabihin nun? Sabi po doon, simple lang, ayusin daw natin ang ating mga sarili para sa ating mga asawa. Yun lang po ang sinasabi doon. Kung kailangan mong baguhin yung ugali mo, baguhin mo. Again, sabi ko nga po sa inyo, process yan. Sa ating mga kalalakihan, madalas maraming mali. Pero hindi ka daw dapat mag-stay dun sa mali. Naalala ko po, nung sinasabi ko sa aking girlfriend ko lang pala noon, sabi ko, ganito na ako eh. Hindi ko na kayang baguhin yung sarili ko. Pero sabi niya, ba't ayaw mong baguhin? Okay? So sabi po sa ating passage, kung dapat
ayusin daw ng mga lalaki, ayusin natin. Huwag nating pahirapan yung ating mga asawa. No? Huwag po nating hayaan na magtiis sila. Okay? Malalaki yung kwento na yung mag-asawa, sabi niya, napapansin niya, ilang taon na sila mag-asawa, siguro parehos na silang 80 years old na sila. Okay? Tanda na sila eh. Pero, biglang napansin na lang na naisip ng lalaki, alam mo, pag lagi kitang pinagagalitan, lagi akong sinasaktan kita, masaya ako kasi natutuwa ako. Wala akong naririnig sa'yo. Ang ginagawa mo lang, every time na nangyayari yun eh, pupunta ka sa banyo, nililinis mo yung banyo natin. Ha? Tutuwa siya, tapos sabi nung ano, na-konsensya yung babae. Alam mo, natuwa naman ako at inadmit mo na nakasakit ka pala sa akin. Pero ako rin, nagsusorry ako sa'yo. Kasi every time na nagagalit ka, na nag-aaway tayo, eh, ginagamit kong panlinis yung toothbrush mo. No? Yung pala. Mas matindi pa pala So, ibig sabihin, nagtitiis lang yung asawa. Kaya nga, make it your purpose na maging maginhawa daw po yung buhay niya sa'yo. Okay? Kinuha mo yan sa nanay niya sa magulang niya Alagaan mo. Okay? So, next po na responsibility, anong oras na po ba? The husband should nourish his wife. No? Hindi lang dapat sila busog sa pagmamahal. Dapat in all areas. Kailangan busog sila. No? Sabi po sa libro, the word nourish is of the same Greek root from the word build up. Bini-build up daw natin. Ito daw po yung ginamit sa Ephesians 6:4. When Paul referred to the responsibility of the parents to build up their children, then the Bible verse implies that husbands are expected to provide the needs of their wives in order to build them up so that they may attain their full potential within the sovereign design and purpose of God. So, kung yung ating Panginoon daw po ay hindi niya pinabayaan yung church, tayo din daw po, as husbands, kailangan maging good provider din tayo sa ating mga asawa. Tayo daw po yung nagno-nourish ng kanilang physical needs, emotional needs, and then, spiritual needs din. Kasi tinitignan nila tayo sa ating paglilid sa family sa spiritual. Okay? So they must do this daily until their wives reach their full potential as God's women. Think of it this way. If Christians are expected to provide for the needs of their families, tayo din po, no? Hindi po pwede na pinababayaan natin ang ating family. Again, sabi sa 1 Timothy 5:8, but if anyone, kung sino daw ang hindi nagpo-provide sa kanyang relatives, does not provide for his relatives, especially sa members ng kanyang household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Okay? So ito, paalala po ito, na kung halimbawa kahit na may anak ako, sabihin na natin, nagkamali ako, tapos sabihin na natin, anak ko sa labas, pero household ko pa rin yan, family ko pa rin yan. Kung pinababayaan ko yan, ang sabi ng Bible, worse ka pa sa unbeliever. No? Paalala ito sa atin. At titingnan mo, minsan, di po ba, may mga nakikita tayo, mga irresponsableng ama. Hindi ko naman ano yan hindi ko naman anak yan Hindi, anak mo yan. Kahit na ayaw mong i-acknowledge. Okay? Kailangan, andun pa rin na sinusuportahan mo yan. So again, sabi po sa libro, hindi tayo pwedeng maging pabaya sa ating mga kapatiran at sa mga nangangailangan. So again, how much more daw? Kung galanti ka sa ibang tao, galanti ka sa lumalapit sa iyo, how much more should the husband provide for the needs of his wife? Since in marriage, she has become his own body. Mag-isa ka na nga lang Ikaw ba, gugutumin mo ba yung sarili mong sarili? Di ba? Yung sarili mong katawan? Hindi. Kaya nga sabi dito, dapat daw, how much more dapat na inuuna mo lagi yung pangangailangan ng iyong asawa. Okay?
Nabigyan mo lahat, pero yung asawa mo, wala man lang pambili. Kawawa naman. Okay? No. That's why the husband should nourish his wife. Okay? Next. The husband should cherish his wife. Okay? Ano daw po ba yung ibig sabihin ng cherish? Iniingatan mo. Yung cherish, napakasimple lang no? 1 plus 1 equals 2 lang po ito. Ibig sabihin, cherish. Pinoprotektahan mo, pinapahalagahan mo. You adore your wife, tinitreasure mo. Okay? Ibig sabihin, may kakaibang gentleness ka sa asawa mo. Hindi yung kapag iba yung kausap mo, malumanay ka, pero kapag asawa mo ng kausap mo, pasigaw ka. Okay? Marami pong lalaking ganito. At kailangan pinag-iisipan din talaga ng mga lalaki. Okay? Sabi po sa Deuteronomy 22:6, Moses used the word cherish to refer to the brooding of hen over her eggs. In both uses, there is the sense of warmth provided by the extra closeness. Maybe we could imply the phrase, embrace with affection, to describe the term in relation to the relationship of the husband and wife. So malambing daw po dapat tayo sa asawa natin. Ibig sabihin, kapag niyayakap mo sila, ramdam ng asawa mo yung pagyakap mo. Okay? Again, sabi po ni Paul sa Thessalonican church, no? But we were gentle among you like a nursing mother taking care of her own children. Okay? So the Bible's usage of the word cherish therefore combines the idea of protection, care, and affection. So, kung ano daw po ang pag-iingat natin sa ating mga sarili, yung pag-aalaga natin sa sarili nating katawan, ganun din daw po natin dapat inaalagaan yung ating mga asawa. Okay? Kasi nga, iisa na tayo eh. We became one na. So, every husband is expected to shower his wife with affectionate protection and care. Okay? And then lastly po, no, pang-anim na dapat na ginagawa ng husband sa kanyang wife, the husband must love his wife continuously. Wala daw pong katapusan na pagmamahal ang ibibigay natin. Ibig sabihin, walang retirement. Okay? Hanggang sa pagtanda, hanggang sa pagputi ng mga buhok natin. Sabi nga po sa libro, as long as the couple lives, the husband should love his wife sacrificially, unconditionally, purposefully. He should nourish and cherish his wife as long as they both should live continuously. Anim po. So yan po yung responsibilities ng husband sa kanyang asawa. Okay? Tanya po, no? So natapos na po tayo sa his responsibilities. So 11:06 pa lang po, ano? Praise the Lord. So can we ask James? Saan ba si James? Nandiyan pa po ba, no? James. Tawagan po natin ang ating pong anak, si Brother James, na ngayon ay umalis na sa pagkabata. Teenager na to, no? Ang bilis ng panahon. And let's pray. No? Let us all stand up. Panalangin po natin ang ating baby, James. No? Let's pray. Oo nga. Dati, baby lang eh. Sige po, let's pray. Panginoon, salamat sa natapos po, Lord, na aming gawain, sa aming pag-aaral about marriage and vision by the Master, His responsibilities. Continue, Lord, to guide us sa aming po mga pag-aaralan pa, O Lord, sa mga susunod na weeks, O God. Continue to bless, Lord, each one. And Lord, right now, I just want to ask, Lord, for a special favor upon you, Lord, na kayo na po, Panginoon, ang manguna sa bata na ito, Panginoon. Simula pa po nang siya'y pinanganak, siya po ay inalay na po namin sa inyo, O God. And we thank you, Lord, for his life, for the 13 years, Lord, na binigay niyo po sa kanya. Continue, Lord, na pagpalain niyo po siya, pa po, Panginoon. Bless niyo po ang kanyang plano sa buhay.
Lord, ang desire po ng kanyang puso, O God. And Lord, continue, Lord, na yung kalooban niyo lamang po, O God, ang makita niya, lakaran niya, at masunod niya, Panginoon. Lord, guide him, bless his ways, O God. Give him wisdom, O Lord. At Lord, maging daluyan siya ng pagpapala sa napakadami pa pong tao. Lord, continue to use him, Lord, sa church, sa iyong church, for your glory alone, O God. Salamat po. I-bless niyo po ang kanyang magulang, Lord, ang kanyang lola, Panginoon, ang kanyang kapatid, O God. Lord, even po ang kanyang mga kamag-anak, O God. Salamat po, Lord. We give him again to you, Lord. And we honor, Lord, ikaw po, Lord, ino-honor namin sa buhay niya, Panginoon. Salamat po, O God. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday!